salita. Before we start, may I invite you to just close our eyes and let us just ask the Holy Spirit's guidance to hover in this place. Father God, Jesus, Holy Spirit, reign in this place. Be the center of everything, O Lord. Use me, Lord God, as a word, Lord God, as a mouthpiece, Lord God, sa iyong congregation, O Lord. Ikaw ang maitaas sa aking buhay. Buksan mo ang mga puso ng mga taong naririto, Panginoon, nang sa gayon maging kawangis ka namin, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Ang topic ko po for today is about unlocking the word of the Lord. Pero paano natin ma-unlock ang word ng Lord? May isa po akong parable na talagang nilid po ako ni Lord dito sa parable na to para mas maintindihan po natin yung pag-aaral natin ng salita ng Panginoon. Kinakabahan talaga ako. Okay, kalma. Baby, kalma. Joke lang. Kalma lang, kalma lang. Anyways, let's go to Luke 10:25 to 37. Just join me in reading this word. Sabi dito. Joke lang. Kinakabahan po ako eh. Kasi shoes ni Bishop to, saka damit niya po to eh. Joke lang. Kaya medyo kinakabahan po ako. Joke lang. Ayusin mo yung anointing na pinasa sa'yo ha. Yung mantle kasi sa akin lang po kasya, hindi kay Pastor Mark. Sa kay Pastor Greg. Kailangan po mag-joke para po mawala yung eyes. Anyways, let's read Luke 10:25 to 37. And behold, a certain lawyer, mark this person, lawyer stood up and tested him, saying, Teacher, what shall I do to inherit eternal life? Now, mark that question. Next verse po. He said to him, Jesus said to him, what is written in the law? What is your reading of it? On another version, how do you read it? Next verse. So he answered and said, You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself. Next verse. And he said to him, You have answered rightly. Do this and you will live. Next verse. But he, wanting to justify himself, said to Jesus, Who is my neighbor? Tandaan nyo rin po ulit yung yung tanong na yun dahil mamaya at the end ng word, ayun po yung sasagutin natin today. Then Jesus answered and said, A certain man went down to Jerusalem, to Jericho, and fell among thieves who stripped him, his clothing, wounded him, and departed, leaving him half dead. Mamaya, babasahin ko rin po kasi ito ulit. To just summarize the story, meron pong isang man na naglalakad po on his way from Jerusalem to Jericho at siya po ay nahulog sa kamay po ng mga magnanakaw or ng mga bandits. After po niyang mahulog doon sa kamay ng mga magnanakaw, meron pong dumaan na isa. Siya po ay naging duguan, sira po yung kanyang damit, wala po siyang tulong or wala na pong maganda sa kanyang nangyari doon sa lugar na yon. No? Dinaanan po siya ng priest, nilagpasan po siya, dinaanan po siya ng isang Levita or ng Levites. Ito po yung mga lahi ng mga priest, no? Dinaanan po siya ng isang Levita, nilagpasan po siya, and then afterwards meron pong Good Samaritan, no? Ito yung sinasabi natin, yung Samaritan na sikat po tong Samaritan na to, pero i-unlock po natin yung word ng Lord sa pamamagitan ng parable na to. Alam niyo po, kapag na-observe nyo, meron pong tanong yung isang abogado, lawyer. Alam po natin kung gaano katagal mag-abogado sa Pinas. Amen po ba? Alam natin kung gaano po katagal ang kanyang inaaral para mas maging bihasa po siya sa pagdedepensa ng mga kaso. Dapat alam niya yung batas. Alam niya po yun. So, ibig sabihin, itong taong to, maalam po ito. At hindi po lingid sa kanya na alam niya kung ano yung pinagagawa ng Lord. Ano po yun? Ang mahalin mo, ang Diyos ng buong isip, buong kaluluwa, buong puso at buong lakas. At ang pangalawa nito ay, mahalin mo ang iyong kapwa sa katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Amen ba? Alam niyo yung sagot. Pero alam niyo, nakaka-bless po kasi habang pinag-aaralan po natin ito, may isa pong verse po dito na sobrang na-catch yung attention ko. Let's go to verse 26, please. Ang sabi po sa may verse 26, What is written in the law? The Lord asked this intelligent man
na abogado, no, na nag-bar exam. Imagine niyo kung gaano katalino itong taong to, no, na lumapit kay Lord at hinamak niya ang kanyang katalinuhan. Ang sabi niya, ano ba ang nakalagay sa law? Sabi sa ibang version, how do you read it? Kapatid, sometimes we interpret the Bible based on how we understand it and based on our emotion. Madalas po, kaya po naliligaw at nalalaglag po ang Kristiyano sa isang maling doktrina kasi po, siya po ay nag-i-interpret ng Bible sa sarili niya lang na pangunawa. And correct po, ang sabi ng Lord dyan, what is written in the law? Ano ba ang nakasulat sa law? Pero the next question really captured my heart. How do you read it? Paano mo ba siya nababasa? Anong klaseng pangunawa ang naintindihan mo sa law? Kaya ang sabi na lang ni Lord sa kanya, do it and you will live. Do it and you will inherit the eternal life. Pero alam mo kapatid, may follow-up question siya. Ang sabi niya dun sa may follow-up question, and who is my neighbor? I want to challenge you, Jesus. Who is my neighbor? Ito ba yung mga chismosa? Ito ba yung mga mamamatay tao? Ito ba yung mga palaaway? Ito ba yung mga taong kailangan ng Jesus sa buhay para tumigil na ang paglaganap ng kasakiman sa kanilang mga puso? Kaya po, nagkaroon ng parable of the Good Samaritan. And now, let's go to the parable itself. In reply, Jesus said, a man was going down from Jerusalem to Jericho. Now listen to this. The capital of Israel is Jerusalem. The center, the business center, ang lahat po ng pinangyayarihan po para makuha mo, ang lahat ng resources, ang lahat ng yaman ay nasa Jerusalem. At yung daan po na dinadaanan niya po ay isa po sa pinaka-famous na daanan na minarkahan pa po itong Red Land na ika nga. Kasi po itong Red Land na po ito po yung place na dinadaanan ng mga mga nagbabarter, mga businessman, mga teachers of the law. Kasi yun po yung shortcut papunta ng Jericho. So minarkahan po siya na Red Land kasi po palagi pong may bandits. Palagi pong may mga magnanakaw doon sa lugar na yon. At kada po, merong mga dumadaan na mga businessman, pinapatay nila at kinukuha nila ang lahat ng nakuha nila sa Jerusalem at may mapamuhay sila sa kanilang mga lugar. Ang sabi dyan, when he was attacked by the robbers, this is the cultural, the historical thing about that road. They stripped him of his clothes, beat him and went away, leaving him half dead. Oh my goodness. And a priest happened to be going down the same road. And when he saw the man, he passed by on the other side. Next verse. So too, a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. But the Samaritan, as he traveled, came where the man was. And when he saw him, he took pity on him. He went to him and bandaged his wound, pouring out on oil and wine. And when he put the man on his own donkey, brought him to an inn and took care of him. The next day, he took out of 2 denarii and gave them to the innkeeper. Look after him, the Samaritan said. And when I return, I will reimburse you for any extra expense you may have. This is the story. Alam niyo po, napakagaling ni Lord. Napakagaling niya kung paano siya mag-rebuke. Mind-blowing po. Kasi kung i-rebuke niya ng diretsahan ang mga Pharisees, malamang kulong siya, no? Kapag pag nirebuke niya yung mga tao na nandun sa gobyerno, o nandun sa mga templo, malamang persecuted po siya. That's why the Lord used a parable. You know what? Pag pinag-aralan mo tong maigi, the priest and the Levites, palagi po kasi yan, dumadaan parot parito. Bakit po? Mga pastor po yan, parang pastor yan po ngayon. Yung lahi po ng pastor, galing po yan sa Levites, parang ganun po siya. Parot parito, pupunta ng ganto, pupunta ng ganyan, para po magmini
minister sa temple para magbasa po ng Torah, mag-recite ng Torah, ma-remind po ang buong community about the word of the Lord. Kaya yun yung example ni Lord. Pero bukod doon, kapag pinag-aralan mong maigi, sino ba ang mga priest? Sino ba ang mga Levites? Sila po yung mga nakakaalam ng salita ng Diyos. Sa kanila po dapat unang nakikita yung mercy. Sa kanila po dapat unang nakakasumpong ng tulong. Anong ginawa nila? Nilampasan nila yung mama na nahulog po sa kamay ng mga magnanakaw. Napakagaling po ni Lord para i-rebuke yung religious spirit that time. Napagsabihan niya yung mga leaders na nakikinig sa kanya na hindi religion ang makaliligtas sa tao. When you study the parable itself, hindi po religion. Hirap na hirap nga sila eh. Hindi siya makahinto. Alam niyo kung bakit hindi yun makahinto? At some point, may mga valid reason po tayo sa buhay. Ang valid reason po ng priest at ng Levites, bawal yun humawak ng dugo. Kasi unholy ang dugo that time. At ang mga Levites at ang mga priests, sila po yung nag-a-usher. Sila po yung tumatanggap nung offering, papunta po dun sa Holies of Holies. Kapag ikaw unholy, yung mga Levites po, o yung mga priests, meron po yung bell sa paa. Pagpapasok po yan ng temple. Kapag ikaw ay unholy at pumasok ka dun sa temple, automatic na pag hindi nila narinig po yung bell dahil unholy ka, automatic mamamatay ka, hihilahin na lang yung katawan mo. May reason, di ba? Tama, valid naman yung reason. May mga times, naku, ayoko tulungan yan, di naman yan appreciative. Naku, nakailang advice na ako dyan. Parang di naman nakikinig, pagod na ako sa taong yan. Pero merong isang picture dito na kung saan, nung pinag-aralan ko po siyang maigi, is type of Christ. Pag sinabi pong type of Christ is inihahalin tulad ni Jesus ang sarili niya sa example na iyon. Ano po yun? Yung Good Samaritan. Alam niyo po, gulat na gulat po yung mga teachers of the law dahil ang unang example ni Lord, Hudyo. Yung pangalawang example ni Lord, Hudyo. At yung pangatlo, Samaritano. Alam niyo po, when we go back to the historical background of it, magkaaway po sa time pa po ni Nehemiah. Kapag binasa niyo po yung Bible, sa book pa lang ni Nehemiah, meron ng conflict doon na bawal pong makitulong yung mga Samaritan sa ginagawa ng Jerusalem dahil meron pong conflict sa kanila. At sa kanila, parang crime po yun na dapat hindi ka nakikihalubilo doon sa mga Samaritano dahil ikaw ay isang Hudyo. But listen to this. Si Lord po walang tinangi nung siya po ay nagmahal. Si Lord po hindi inisip kung ano ang estado niya sa buhay. Kapatid, Diyos nga siya eh. Pero hindi niya nakita sa iyo ang kahit isang rason para hindi ka mahalin. And now you are asking me, who is my neighbor? And the Lord is shifting him to a new dimension of understanding. Baka naman ang pinag-uusapan dito, hindi yung neighbor, kung hindi ikaw as a neighbor. Are we here? Hallelujah. Praise the Lord. Alam niyo po itong story na to, napakaganda po niya kasi ini-expose ni Lord yung corruption sa isip ng mga religious leaders. Kailangan mong gawin to. 10 panalangin, bayad ang kasalanan mo. Mga 5 ulit, 10 ulit, 12 ulit, pwede ka na ulit mamuhay ng maayos sa Panginoon. Kapatid, baliwala yung ginawa ng Diyos sa krus kung ganun lang ang paraan para maligtas. The Lord here is showing and exposing the corrupted hearts of the religious leaders. Ano kung madumihan ka? Tulungan mo. Bakit? Neighbor mo yun eh. Kapatid mo yun. Tignan mo yung katabi mo. Yan, yung itsura ng katabi mo. Yan talaga. Walang duda. Ayan, yan yung neighbor na yan. Wala pong exception.
Walang pero. Walang bakit. Walang rason. Pag nakita mo siya doon, ganun yung gawin mo. Bakit? We are once like that man. Half dead. Walang patutunguhan. But the Lord doesn't look on the past kung ano yung nangyari sa'yo. Hindi niya nakita yung mga rason mo para hindi ka mahalin. Ang nakita niya, one day magiging pastor yan. One day magiging leader yan sa government. One day magiging leader yan sa company. One day magiging leader yan sa ospital. One day magiging leader yan sa mga gobyerno, sa mga local agencies. At kapag nangyari yun, napakaliwanag po ng mundo. Dala-dala yung pangalan ni Jesus. Amen po ba? Alam niyo po, sobrang hindi ko maintindihan yung pagmamahal na yun. Ay, grabe. Yung pag inaawit po natin yung My God, You're Amazing. He make Himself available. And to top it all, you look at me as if I had never seen before. No, that amazes me. Grabe yung pagmamahal ng Lord. The Lord of all creation stops to listen to the cry of your heart. Pero bakit ikaw, hindi mo mapatawad yung mga taong nagalit sa'yo? Pero bakit ikaw, hindi mo mabahagian ng salita yung mga magulang na nagluwal sa'yo dito sa mundo? Kung naiintindihan po natin ang pagmamahal po ng Panginoon, hindi na po pahirapan ng evangelism. Nung kami po ay pumunta po sa Rivermen, nung kami po ay nag-evangelize doon po sa BGC, yung team ko po, sabi ko sa kanila, hindi pa tapos yung lahat kumain. Sabi ko sa team ko, tara, labas na tayo. Labas na tayo doon. At paglabas namin, instantly, ang dami po doon sa may tabi ng McDo. Yung nakasama namin yan, sila Kuya Jan, sila Kuya Marlo, sila Kuya Nel, si Kuya Mark. Paglabas namin doon, matik, andun nung may kailangan ng salita ng Diyos. Sabi ko, tara, sabi ko na nga ba kailangan nating lumabas eh. Kailangan na agad kasi nakatambay lang doon. Pag yun, hindi mo pa na-share ng word, aalis agad. Anong gusto ko pong sabihin dito? Kapatid, yung neighbor po sa labas, sugatan. Paglapit po nila Kuya Marlo doon, sabi ko kina Kuya Marlo, lapitan mo yon. Paglapit nila, hiwalay pala sa asawa. Hinihintay yung anak. At ang prayer nila Marlo at ni Kuya Jan, we pray na si Lord mag-intervene sa marriage nyo, na walang imposible sa Diyos. Kaya that time, ang tagal nila mag-evangelize. Another thing, ako po, pagtalikod ko, nakita ko yung guard, sabi ng Lord, bilan mo ng McDo. Hala Lord. Hay ko talaga kay Lord. Wala akong pera. Sakto naman talaga, pag may inutos sa'yo sa Lord, may nag-Gcash. Pagkalingon kong gano'n, no, sabi ko, sharean ko daw to, bilang ko ng McDo. Hala, nasa ano yung wallet ko? Nasa bag, wala akong ano ngayon. Hala, wala talaga, Lord, wala talaga. Biglang nag-vibrate yung phone ko, lagi yan nandito eh. Pagkita ko, may nag-send ng 1,000. Parang lahat ata ng guard. Gusto ni Lord evangelize ko. Pagkaabot ko po ng McDo, sabi ko, Kuya, sabi po ng Lord, bilhan daw kita ng pagkain. Sabi niya, sakto, buong gabi ako dito. Iyak ako, buong gabi ako dito. Hindi pa ako kumakain. Sabi nung guard. Sabi ko, grabe, ang daming broken sa labas. Ang daming sugatan katulad nitong man na to. Maaring di siya businessman, maaring normal lang silang tao. Pero kapatid, alam mo, yung buhay mo, pwede yung maging extension ng buhay nila sa labas. Yung buhay na meron ako ngayon, kung bakit, ano ba yan? Hindi ka ba napapagod mag-outage? Hindi.
Hindi ako mapapagod mag-outreach. May isa po kong bata na sinesharan. Diyos ko, suicidal tong batang to. Ang tigis-tigis ng ulo. Pero alam mo, sabi ko sa kanya, alam mo ba, pangarap ng Kuya Tom, one day wala nang balitang lalabas sa news na batang magpapakamatay. Tapos ikaw magpapakamatay ka. Hindi mo ba naiintindihan kung saan ka pupunta? Hindi mo ba alam na mas mahal mamatay kaysa mabuhay? Yung plan sa St. Peter, yung lupa na rirentahan sa'yo, hindi na napapakinabangan pero bayad ng bayad yung nanay mo. Alam mo, kahit namatay ka, ang sakit mo pa rin sa ulo. Totoo yun. Mag-o-hospital pa. Alam mo, nahimasmasan yung bata. Kuya, oo nga, no? Oo nga. Ang dami ko palang gagawin pag tinuloy ko yun. Ang dami palang taong maaapektuhan sa akin. Alam niyo po yung batang yun, talagang pahirapan ako. Nak, musta? Bunso. Kasi kuya pala, yung pagkakakilala ko, hindi pastor. Sabi ko sa kanya, kuya ko, naglilingkod ako sa church natin kasi ayaw kong matakot tong bata eh. Sa kuya, tas sabi ko, bunso, kumusta? May balita ba? Ano bang ganap mo ngayon? Wala talagang pahirapan talaga, pero alam nyo, nung nasharan ko ng word ng Lord, Kuya, good morning! Kuya, busy ka ba? Kada magsasend ng emoji, baka mamaya kasi magpapakamatay yung emoji na crying. Reply ako, okay lang ako. Okay naman ako. Kuya, usap tayo kasi may mga natutunan ako ngayon. Gusto kong i-share sa'yo na ang taas ko po sa subject na to. Gusto ko pong i-share sa iyo na ang sarap-sarap po pala mabuhay. Tama. Ang sarap-sarap mabuhay. Only if they know the plans of the Lord for them. Plans to prosper them and not to harm them. Plans to give them hope and a future. But the question is this. Ito po yung parang pinaka-plot twist. Actually, matatapos na ako. Kasi sabi ko kay Lord, kung ano lang yung magawa ko, Lord, eto na. As is na. Wala nang paligoy-ligoy pa para makauwi na kaming lahat. In Jesus' name. Hallelujah. Yung verse, ito yung last two verses. Hallelujah. Yung last two verses po. Ano sabi doon sa last two verses? Verse 36 to 37, ang sabi dyan ni Lord, which of these three do you think was a neighbor to a man who fell into the hands of robbers? Next verse. The expert, listen to this, the lawyer, the expert in the law replied, the one who had mercy on him, Jesus told him, go and do likewise. This is now the part that we unlock the word of the Lord. Previously, he knew that loving the neighbor is part of inheriting the kingdom of God. But little did he know, the Lord asked him, how do you read that word? You are so much concerned about the people that we are reaching out. In fact, the Lord is speaking to you, being the neighbor itself. Ikaw yun. Kasi kapatid, madumi na yung mundo. Mahirap na talaga yan mahalin. Pero ikaw ang challenge ng Lord. Anong klase kang neighbor? Are you will be the neighbor na lalagpasan lang ang mga taong shoot na shoot sa impyerno? Or you will be the neighbor na tutulong despite of? Because you have freely received the grace. You have freely received the love. That's why when we read the word of the Lord again, huwag mong basta basahin. Masyado kang nag-iisip, ang hirap mahalin itong disciple ko. Ang hirap na mahalin. Ikaw ba madali? Gigigil mo ko eh. Mag-usap tayo. You get the point? Wala pong madaling mahalin. But Jesus Christ demonstrate His love for us while we are still sinners. Christ died for us. And it turned me around in preaching and in evangelizing the lost. I want to be that neighbor. A neighbor like you, Lord. A neighbor like you. Alam mo yung pagdating sa dulo, kung meron pa siyang extrang ginawa, i-reimburse mo sa akin, akin yan.
Ang laki ng sanctuary natin sa Shangri-La. And my goal is makaalis tayo dun ulit dahil hindi na tayo kasya. Ganon. Hindi po tayo nagpo-promote para dumami tayo, no. Let's empty hell and let's populate heaven. Let's preach the gospel. Ako po, kung hindi po ako na-evangelize noon, kung si Bishop noon, alam nyo po, nakakatawa kasi magbabanking si Lani. Ito, last na po itong kwento. Magbabanking si Lani, sabi ko, sama ako kasi pupunta akong outreach. Punta akong si Iyo Makati. Ayun pala, sasabay sa sasakyan ni Bishop. Ako, naku, baka pagalitan ako, baka sabihin saan ka pupunta. Maglalakwatsa ka, sasabay ka pa sa akin. Sa isip ko lang yun, overthinking ko lang yun. Anyways, pagdating doon, yung nila-live group po ni Bishop nagtanong. Sabi niya na, totoo, may mga homosexuals dyan sa church, no? Sabi namin, yes po. Meron po. At malayang-malaya po silang makapasok sa pinto. Welcome na welcome po silang makapasok dyan. Talaga, sabi ni Bishop, alam mo, nung araw, tinatali namin yan eh. Kasi hindi normal. Binabalugbog na eh. Testimony na po yun na. Mabait po si Bishop. Hindi po niya kayo hampasin. Joke lang. Anyways, alam nyo, yung naabutan kong Bishop at Pastora Rachel way back 2010, nung ako po ay jumoy ng family camp. Ako po ay sobrang ibang-iba nung araw na yun. As in, pero ni isang panghuhusga, wala po kong narinig sa kanila. Maraming salamat po. If we will become neighbors like that, Christ-like neighbors, people will be drawn to you. Hindi sila matatakot lumapit. Alam nyo, kung ganun lang din naman yung treatment sa akin ni Bishop, doon ako babalik, may balbasarado doon, baka batuhin lang ako ng something. Ako po, I used to live in a life na binabato na lang ng bote sa ulo. At sasabihin kong hindi ako iiyak dahil mas malakas ang pride ko sa tatay ko. Hindi ako iiyak. Kaya babatuhin ka ulit ng another bote, ng pinggan. Nababasag po yun sa ulo ko. Ganong trauma po yung pinagdaanan ko ngayon. Sabi ko nga kay Pastor Adel kanina, grabe no, parang isang mensahe lang buong araw. Panoorin niyo po yung kay Pastor Adel at kay Bishop. Iisa po ang mensahe. Grabe po. The testimony po na binuo po sa amin ng Lord ay yung story na po pwede po naming i-share sa mundo na nabuhay ang Panginoon. Wala ka pang binubuksang salita, pero dahil nakita sa'yo at sumusunod ka sa libro, sa aklat ng buhay, kapatid, sila mismo ang lalapit sa'yo. Amen po ba? Can we all stand? Hallelujah. From thinking kung sino ba ang neighbor na mamahalin ko into the reality na ikaw pala yung neighbor na binabago ng Panginoon para umabot pa ng iba pang mga kapitbahay. Napakagaling ng Lord. Kahit ako po mind blown po doon. Kaya nga po in my conclusion, a lot of people in your houses, in your community, in the school, in every companies, are waiting for the Lord. Nagpe-pray sila. Alam mo ba kung sino yung answered prayer? Ikaw. Check. You are the answered prayer that they are waiting for. Kung ma-reject ka, so what? Hindi naman ikaw yung nireject, si Lord. All you have to do is to go. Habang may nakikita kang tao, go. Habang may nakikita kang bata, go. Habang may nakikita kang nanay na pwedeng sharan, go. Hanggat may nakikita kang tatay, go. Hanggat may tao, go. But it's up to us kung gusto po nating magpagamit sa Panginoon. The campuses, sabi ni Bishop, before, this country is so blessed. Because the universities are open. Hindi po kasalanan ang mag-evangelize sa bansang ito. Nung ako po ay napadpad sa may Malaysia, bawal daw po mag-share ng gospel.
huhulihin ka. Tapos ang Christian, pag nakalaya, kinikidnap, pinapatay. Bakit? Ang titigas daw ng ulo ng mga Christian. Kaya nila doon napapatunayan na buhay si Lord eh. Kasi ilang beses ko nang pinatay ito, buhay pa din. But kapatid, dito po sa bansa natin, walang batas na ganun. We are free to share the goodness of the Lord. We are free to share His love. There are so many people in this world longing for that love. And you might be the answered prayer. The question is, are you willing to surrender to the Lord and allow Him na gamitin ka bilang tool ng Panginoon, bilang extension ng buhay sa namamatay na mundo? Kapatid, I challenge you, if you are that person, please take a step of faith. Lord, I want my life to be useful like never before. Lord, I want this life, Lord God, na maka-reach out pa ng mga suicidal, ng mga nanay na nagpapa-abort ng bata, ng mga tatay na sumisira ng pamilya, Lord. Allow this vessel to be used by you. Hallelujah. Amen. Huwag mo nang hintayin ng confirmation. Now is the time. Allow the Lord to change your heart and be His vessel of hope in this place. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Roko yarala sikat arala babayan. At wagas mong pagsinta. I believe meron pang ibang tinatawag ng Panginoon sa lugar na to surrender their lives. Hallelujah. Huwag mo nang hintayin na may balita ka pang marinig. Now is your time to share the word. Hallelujah. Yes, Lord. Niyakap mo ako sa aking karunihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsa'y di napahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa suntulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa suntulang biyaya mo. Awitin po natin habang hindi karapat-dapat. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa.
Sa mga may sakit po, pwede po ba kayong tumayo? Yung mga gusto po ng prayer for healing po, pwede po ba kayong tumayo kung nasaan man kayo? Taas nyo lang po yung dalawang kamay nyo para malaman po na kayo po yun. Hallelujah. Ministers, meron pong dalawa dito sa side na to. Meron pong isa doon. Meron po sa may bandang gitna. Let's pray for them. Yara kaya rala yanda rala siya rala bakara la yara la siya rala yakara la babay. Oh, let the healing flow in every heart today. Every physical thing, Lord God, na hindi ayos, emotional aspects, mental illness, psychological illness, Lord, we pray for your mighty move over their lives right now. Let the precious blood of the Lord be poured out, Lord, in every organs, Lord, internal or external. Let the healing flows, oh Lord, in their hearts, Lord. Every broken hearts, and those who are online, believe and receive your healing. Let the healing flow over your household right now. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Let's give God the glory in this place. Amen. Before he turned on the lights, I was just so blessed with that testimony or the preaching ni Pastor Tom. I just, yung kinukwento ni Pastor Tom kanina, yung mga sumakay sa sasakyan doon nung sumabay siya. Mga ano ko to mga kabarkada ko nung araw. Once a week, meron kaming life group dito sa The Grove. These guys I grew up with in the 70s. Alam nyo naman kung ano yung buhay ko nung araw, Ito yung mga kasama ko sa sex, drugs, and rock and roll. But anyway, yung isa dito, retired Navy, US Navy, taga San Diego na siya. This guy's mga 5 years older than me. And then the other one, yung talagang barkada ko, this guy, ano ko lang to we grew up in the same neighborhood. Pero ang talagang kabarkada ko dito, he's 3 years older than me. Hindi ma-attend na sila dito. But, so every week, nag-life group kami, uma-attend na yung mga barkada ko nung araw. So parang baliwala sa inyo, pero sa akin dito. Alam to, mga wild to nung araw. Pero these guys now are successful people. Okay? Anyway, sa sobrang, yung isang barkada ko yun, sobrang nakikita, kasi Christian na siya, he is part of a church in San Diego. Parang church din natin, flowing the Holy Spirit, may discipleship din, ganyan. Kaya lang, ang hindi ko alam, ang lakas pala nung impact sa kanya nung life group namin. Yung last life group namin last Friday, nagsabi niya, alam mo, because of this, nakita ko, grabing ginagawa ni Lord dito sa mga barkada natin. Kinausap ko na yung wife ko. Nakatira to, taga San Diego to. Because of what's happening here, we're moving back here. I'm buying a condo here. Ibig sabihin, gusto kong tumulong sa ginagawa niya dyan sa church. Pero ang sphere of influence, gusto ko abutin yung mga barkada natin. So, hindi mo alam, ginagawa mo lang yung pinagagawa ni Lord, may mga impact na pala nangyayari sa ibang tao. Amen. Hello? Amen? So, I just want to share that. Simpleng bagay lang, nagla-life group ka, hindi mo alam yung pala, grabe na yung nagiging impact sa mga ibang tao. Amen? Amen. But anyway, I just want to share that.